Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Balik manggagawa. Ano po ito, RD? Balik manggagawa, ito po yung mga Filipino workers na nandun sa ibang bansa na nagtatrabaho pero umuwi ho dito sa atin sa Pilipinas upang magbakasyon at makasama ang kanilang pamilya. No? Sila yung mga lumabas first time sa direct hire or agency hire processing. After ng bakasyon nila po dito, bumabalik po sila dun sa kanilang pinagtatrabahuan. Pero bago sila bumalik, kailangan po nilang kumuha ng exit clearance, no, or yung tinatawag natin na OEC na binibigay na natin through online ngayon. Overseas Employment Certificate. Yes, Overseas Employment Certificate po. Isa itong patunay na lumabas sila lehitimo na nagdumaan, na document po sila sa DMW. Pero pakitandaan lang po for balik manggagawa, wala na pong fees na binabayaran ang balik manggagawa. No? So, kailangan alam natin yan para kung meron man ibang nagsasamantala na naniningil pa sila for purposes of getting OEC, wala na pong binabayaran for OEC po. Kasi po, RD, covered na yun. Yes. Kumbaga, active pa yung OEC nila. Yes, inalis na po natin yung fees, no. Isa ho yun sa nabibigay din natin na parang incentive din sa ating mga balik manggagawa, no, para sa kanilang pinaghihirap din do sa abroad. Opo. Based din po sa inyong AVPRD, meron po kayo, we have a total of 123 recruitment agencies operating in the region. Distributed ito sa iba't ibang probinsya natin dito sa Region 12. Kamusta po yung monitoring natin dito sa mga recruitment agencies po na ito? Una po sa lahat, itong mga agencies po, bago sila mabigyan ng lisensya, dumadaan po sa isang masusing evaluation pa, no, kung sila ba ay dapat bigyan po talaga ng lisensya. At kapag meron na po silang lisensya to operate, no, sa recruitment agency, ini-inspection po natin ang mga agency na to. No? We try to monitor through inspection kung ano yung mga performances nila at nagsasubmit, no? They are required to submit to us monthly reports, terminal reports, tsaka yung deployment report. No? Kailangan po natin makita na itong mga agency na to ay nakakapagpalabas po talaga ng mga workers, no, sa ibang bansa. Bukod po sa inspection na sinasagawa, dumadaan din po itong mga inspection, itong mga agency nito sa inspection bilang bahagi po ng monitoring natin sa kanila. Opo, RD, meron din pong SENA. Ano po ito? Yes, meron pong SENA, isa bahagi rin to ng parang sort of inspection natin sa kanila. No, the workers would come to us, yung mga na-deploy, no, kung meron silang na-experience na problema with their employers or with the agency, no, nag-file sila ng reklamo, pinag-uusap po natin sila with the agency upang mabigyan ng solusyon yung kanilang hinaing, no, reklamo, no, through compromise agreement po. Opo. RD, follow-up lang. Paano malalaman kung active po ba yung status ng isang agency? Meron po bang ways to verify this through DMW? Isang paraan po para malaman kung aktibo ang isang license agency is sa mismong tanggapan po natin, pwede sila magtanong, no? They can visit the office or pwede rin tumawag. Or mas accessible po if they can go online do sa website natin sa www.dmw.gov.ph. Meron pong bahagi doon sa website kung saan ikiklik lang nila yung pangalan ng agency na gusto nilang alamin at lalabas po doon, makikita nila kung anong estado ng agency, kung ito po ay active, suspended, cancelled.
or expired po. Ulitin ko lamang po, yung PhilHealth po, nandito lamang po kami para po kayo ay ipatala sa programa, pangalagaan ang inyong mga kontribusyon at i-accredit ang mga facilities para po kung kayo ay may pangangailangan tungkol sa kalusugan, sila po ay handa para tugunan ang inyong pangangailangan. Muli, pasalamatan po natin ang PhilHealth sa inyong serbisyo. Palakpakan po natin PhilHealth Region 12 sa kanilang mga nagawa. With all these accomplishments po, alam ko marami pa pong plano ang PhilHealth dito sa SocSargen. Ano naman po yung mga plano ninyo sa mga susunod na taon or yung ways forward po natin? Alright, sa mga susunod na taon, inaasahan po natin lahat, no, lalong-lalo na ng mga PhilHealth members natin, na mas mapaganda pa po ang ating mga benefits, lalong-lalo na po yung ating konsulta package, yung ating Z-benefit package, at ma-enhance pa po natin yung ating digitalization services. Nang sa ganun, ay hindi na po kayo mahihirapan sa pagpunta. Ano naman po ang inyong ways forward po? Alright. For our ways forward, gusto din po namin ipagpatuloy, of course, lahat ng ating mga programa. As our recap po sa ating accomplishments, I just would like to share na lahat po ng programa ng DOLE ay nakaangkla sa 8-point agenda ng ating mahal na Pangulo. Okay. Gusto ko lang ding basahin kung alin doon Sige sa po. ating 8-point agenda. On number 5, to create quality jobs by increasing employability, encouraging research and development and innovation, enhancing digital economy. For number 6, create green jobs by pursuing green economy and establishing livable and sustainable communities. Ito naman pong dalawang 8-point agenda ay nakapaloob din sa Labor and Employment Plan 2023-2028, kung saan meron po tayong tatlong priorities, sir. Pwede Sige bang po. basahin? Sige po. For our priority number 1, maximizing productive, remunerative, freely chosen, and sustainable work and employment opportunities. Priority number 2, ensuring labor market governance that respects all fundamental principles and rights at work, international labor standards, and human rights. For the last priority, building equitable and inclusive social protection. Lahat po yun ay nakaangkla sa ating 8-point agenda. And also, sir, as our ways forward, we of course would like to sustain our ISO certification. Sa regional level na po ito? In Region 12 po, Okay. yung ating ISO certification, we would like to inform our public na ISO certified po ang DOLE 12. Okay. Bago lang din po kami nag-undergo ng aming external audit last September 10 to 12, and we are happy to announce na ang aming certifying body ay nirecommend po kami for another year of Wow, certification. congratulations sa DOLE 12. Unang tanong, nabanggit po ninyo kanina yung tungkol sa flagship program. Bago pa lang ito na sinabi mo sa akin. Flagship program na 4PH. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano po ito? Okay. Ang 4PH ay isa sa pangunahing programa ng Administrasyong Marcos na naglalayong bumuo ng pabahay upang tugunan ang mga pangangailangan at kakulungan ng maayos at abot-kayang pabahay para sa pamilyang Pilipino ng bansa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng interest subsidy or counterpart ng gobyerno sa buwanang bayad or housing amortization. Sa madaling sabi, kung ikaw ay kwalipikadong buyer beneficiary, ang dating 6.25% na interest sa housing loan ng Pag-ibig ay magiging 1.25% na lang dahil sa interest subsidy na bibigay ng gobyerno. Ngunit kung gusto nating liwanagin ang 4PH housing at ito po ay hindi libre. Yes naman. po, hindi po libre. Ang magkaroon na ng malaking bawas at magiging abot kaya ang monthly amortization, yun po ang programa ng gobyerno. Hindi po ito libre. Alright, Pinabalik ko, hindi libre. So, pwede tayo ito yung susunod kong tanong, paano ba ako gusto kong mag-avail, for example, ng pabahay sa 4PH? Ano po ang gagawin ko? Yun. Okay. Para sa mga LGU,
kailangan may nakalaang lupa or private? So, ito ay partnership pala ng local government unit. Yes po. So, kung ang local government unit gusto mag-apply, gusto interesado sa itong programa na ito, paano gagawin, ma'am? Kailangan may nakalaang lupa Alright. or private na lupa na basta residential ang zoning. May Kailangan minimum po ba natin ito yan. na requirement? Dapat ganito lang ha. Dapat minimum ng 1 hectare, for example. May ganun-ganun ba kayo dyan? At least minimum of 1 hectare Okay, para good. medyo marami-rami ang ma-provide natin na number of units. So, maaaring government o private? Yes po. Maaring private-owned land or government na lupa. Basta po ang nakazone po siya ng residential para po hindi na po masyadong maraming papel na asikasuhin. Kasi pag government land po, medyo mahaba po ang proseso. Unlike po sa private. So kung ikaw ay interesadong buyer beneficiary, maaari lang po pumunta sa inyong LGU kung saan yung project, magtanong at magpalista para sa 4PH project ng inyong LGU. Sir, with all these accomplishments, alam po natin marami pa po kayong plano or ways forward. Ano naman po yung mga pinaplano natin in the next 5 to 10 years po for the NBI dito sa Region 12 and then punta po tayo sa bar mamaya? Sa party po ng NBI Region 12, this year we are planning, as the video stated, this year we are planning to build our regional office in Carpenter Hills, Coronadal City. Sa Prime Regional Center. Prime sir. Regional Center. Lahat po ng regional offices kasi doon na nakahimpil. So, ang regional office po natin ay ilalagay po natin doon yung mga iba't ibang experts, technical divisions natin, katulad ng Cybercrime Division, yung Forensic Divisions po natin, at ibang mga divisions, Investigation Division, saka yung ating mga clearance section. So ito po ay magsisilbing kabayaran sa mga taong sumusuporta sa ating pamahalaan. Hindi na po sila lalayo sa kanilang mga lugar para kumuha po ng kanilang pangangailangan na gobyerno. At ninanais din po namin na madagdagan ang aming manpower by recruiting more agents po in the future. Siguro po, makikita nyo po, because of the napakalaking AOR. AOR, tsaka yung aming dream, napakalaki din po. So, kailangan po natin ng maraming manpower. So, kami po ay nagre-recruit din po ng mga ahente para ma-fill up yung aming kakulangan sa manpower po. Sir, status ng ating building po doon? Sa ngayon po, ang status po ay nagkaroon na po ng bidding. So, sa pagkakaalam ko po, ang nag-conduct po ng bidding na ito ay ang DPWH, kung saan ang ahensya po na tatayo ng kanyang ng aming gusali. So, hinihintay na lang po namin siguro yung aming sulat ng DPWH na mag-proceed doon sa pagtatayo ng gusali na NBI. So, kami po ay maghihintay at meron naman pong budget na doon sa nai-forward na po namin sa DPWH para sa pagpatayo ng aming building. Ito po ay nagkakahalaga ng 57 million pesos po. Nagpapasalamat po kami sa mga tumulong po na kami po ay mabigyan ng pondo para sa pagpapatayo ng aming gusali dito sa Region 12. Ito po ay pinangungunahan ng Regional Development Council sa pamumuno po ng ating kagalang-galang na gobernador Emilio Talino Mendoza. So, at sa bumubuo po ng RDC, maraming salamat po. At kami po ay
magkakaroon na ng sa aming sariling gusali para sa serbisyo publiko ng Region 12. Opo. Sir, for BARM naman po. Sa NBI BARM naman, para sa inyong kaalaman, ako po ay isang buwan pa lamang diyan sa BARM. Okay. Sa modernization namin, sa 10867, may provision doon na bawat probinsya merong dapat itayo na district office. Ito'y pamumunuan ng isang agent in charge at ang district office ay magkikater na ng investigation at yung clearance processes, pati na yung forensic. Babatiin ko na rin yung doktor natin na nandito, si Dr. Rodae. Siya ang taga autopsy ng mga at gumagawa ng mga medical legal cases. Okay. Bukod pa diyan, ko na rin ang pagkakataon na panawagan yung mga namumuno sa probinsya na tulungan ng NBI kasi hindi kaya ng NBI lamang makipag-ugnayan ako sa kanila na matulungan ang NBI para ma-extend yung mga serbisyo ng NBI para na rin mapadali ang serbisyo ng NBI sa kanilang mga constituents. Ang clearance processes din, pwede nating mag-extend sa local government unit basta willing lang silang mag-host, sir. Mag-host, magbigay ng space, Okay. magbigay ng equipment. Kung kunti lang naman 'yan. At kami na rin ang magbibigay ng tao para mailapit yung tao ang serbisyo sa mga tao natin. Hindi na sila mahihirapan pang pupunta sa region. Okay. Napakalayo, kawawa naman yung iba na hindi Kaya ako'y nananawagan kung sino may mga malambot ng puso at tumulong sa kanilang constituent at saka sa NBI na pwedeng pumunta sila sa amin at kung na mag-signify na magdagdag ng satellite office naman yon. Okay. For RR18, we shall be continuing the core initiatives which were tackled earlier in the AVP. And these are the following: Tax Compliance and Enforcement Program, wherein we have different programs and activities to check if our taxpayers properly pay the correct amount of taxes, and see to it that they really comply with the deadlines set by our issuances. And secondly, the Taxpayer Employee Education Program sees to it that both our taxpayer and employees are updated with the recent issuances of the Bureau. We have to, both of them should be abreast of the changes in the tax system, because you see, tax system in the Philippines is very dynamic, and so our taxpayers should be educated so that they could easily comply with the requirements of the law. And so also our employees should also be apprised, because first and foremost, our employees should be the first one to know of where our agency is going. Third, the Harmonizing Excellence Program is about our office complying to the standards set by ISO, by Prime HRM, and the God Seal certification. So as you can see, our region is both compliant to 3 standards, and because we want to always give the best to our taxpayers. At the same time, I would like to inform everyone of the digitalization projects of the Bureau to elevate taxpayer experience. And one of those DX projects is the ORUS, or Online Registration and Updating System. It is a web-based system that offers a convenient, accessible, and alternative facility that provides an end-to-end process for registration of taxpayers and updating of their registration. Now, our taxpayers would be complying easily to our regulations because we have, if you heard it, the register, file, and pay. So, register via ORUS, file via EBIR, and pay online. So, hindi na kayo kailangang pumila pa sa BIR because we have systems in place for you to easily comply with our requirements. And isa pa pala, dito sa ORUS, meron kaming online survey. So, in the online survey, you can
advance kung ano ba yung mga nakita ninyo na kakulangan pa namin, because we want to really enhance how we serve our taxpayers. Doon po sa survey, madali nyo pong ipaabot ang inyong kagalakan o ang inyong frustration man kung meron, but nonetheless, we all attend to your complaints if meron. Now, another is the e-appointment. So, pwede na kayong hindi pumila sa office, di ba? Pwede nyong tignan sa e-appointment namin, dalaw kayo, puntahan nyo ang aming website, meron doon, nandoon ang aming iba-ibang e-services, no? Because we want to bring our services closer to the masa. Nandyan na, parang, you are feeding sa inyo na, andyan na, ayan na, yung mga services namin. Because gusto talaga namin na with easier services, mas maraming mag-comply sa aming mga requirements. So, doon sa e-appointment, pili kayo ng oras, pili kayo ng araw, hindi na po kayo pipila. Okay? Kaya, makakaasa po kayo sa serbisyong BIR, tapat at maaasahan. Opo. All these accomplishments, alam ko marami pa kayong gagawin. So, ang tanong ko ngayon ano po yung mga plano natin? Ways forward. RD, Charlie, go. Okay. So, yung mga gagawin pa ng SOC Sergeant Region, ng DepEd SOC Sergeant Region, of course, we have to intensify our training for teachers, and especially isa tayo dun sa mga regions na makikinabang dun sa World Bank program, yung TCEP, and dito iti-train yung mga teachers natin on their teaching skills, especially on literacy and numeracy. And aside from that, we keep on training our teachers for the full implementation of the new K-10 or the matatag curriculum. And of course, next school year, yung grade 10 po, yung senior high school, grade 11 ay mag-start na din po ng implementation. Yung grade bagong senior high school revise or enhance senior high school curriculum. Okay. Enhance, ha? Medyo curious ako niyan. Enhance. Kasi may mga kabataan pa tayo, di ba? Parang ni-revise na yung curriculum for grades 11 and 12. Alright. ARD Cathy, please. Baka may madagdag ka pa sa sinabi ni ARD Charlie. Okay. Part po ng continuing approach natin to really improve yung result ng literacy and numeracy aside from the capability building of our teachers. We focus also now in terms of our preparation for the PISA 2025. We actually nag-umpisa na po tayo sa this October some sort of parang mock test ng ating mga learners. And for the succeeding months po until 2025 in terms of our preparation, we'll be doing some sort of orientation with our learners for computer navigation. Just to make them feel ba yung magiging PISA and then how it will look like during the examination. And part also of the preparation, yung make feel din na ano yung magiging test item. So some sort of test construction na nakaangkla doon sa solo model to really attest yung kanilang preparation. Then kasama din po doon yung development ng school action plan at saka division and the region for the implementation in preparation for the PISA 2025. Okay, tatanungin ko yan, bababalikan ko yan mamayang konti kasi yung tanong ko is all about the programs and initiatives ng Department of Education. Ito ba tumalima ba din sa programa ng Bagong Pilipinas brand of governance ni Presidente Marcos? RD, go. Yes, of course, very supportive yung Department of Education sa Bagong Pilipinas brand and doon sa mga ipinagagawa para sa DepEd. Actually, if narinig natin yung
speech ni President during the celebration of World Teachers Day. Para sinabi niya doon talaga yung inihabilin niya kay Secretary Angara about yung improvement of our quality education. And of course, ang bili niya is mahalin yung mga teachers, yung mga kaguruan natin. And isa yun sa mga plano din ng ginagawa na ngayon ng DepEd. And of course, yung Region 12, gano'n na din na yung nagkaroon na ng salary increase for our teachers, divided into 4 tranches, and na-implement na yung first tranche. Then we have the Kabalikat Act, sa Pagtuturo Act, which is increasing the allowance of teachers from 5,000 to 10,000 next year. Wow! We have the medical allowance one time for 1 year for every DepEd employee, amounting to 7,000. Iba din yung sa annual physical exam. Sa medical allowance. Medical. Iba pa din yung e-consulta package ng PhilHealth. And also meron din pong insurance ang mga DepEd officials sa accident insurance benefits, lahat ng DepEd employees from the GSIS. Okay. Hindi pa yun kasama doon sa regular premium na binabayada natin. Iba pa yung sa accident insurance ng GSIS para sa mga DepEd employees. As far as year 2022 and 2023 is concerned, nakapagtapos na po tayo ng about 157 projects, no? Buong rehiyon po 'yan. Ang total budget po na nag-cover dyan sa 157 projects is about 2.7 billion, no? So, napapatubigan po natin dyan, new areas is about 2,580 hectares. And then yung mga existing areas na ni-repair, inayos natin at saka napatubigan ulit, no? Dahil siguro may nasira, may kailangan ni-improve na facilities. So that's about 1,040 hectares ang napapatuloy. So, all in all dito sa 2 taon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, nasa 157 projects na po ang natapos natin dito sa Rion, no? And for 2024, ngayong taon na ito, meron tayong linya na about 66 projects for construction natin this year, and that is about 1.1 billion, no? Yun ang under sa NEP, yung sa National Expenditures Program natin, no? That would generate about 1,880 hectares and would restore about 180 hectares also. Medyo malawak-lawak. Medyo maraming additional areas talaga ang napapatubigan natin for the year, no? So, sa ngayon, as of September, nasa mga 72% na po ang accomplishment natin sa implementation ng mga projects na ito. Although meron tayong mga big-ticket projects na ini-implement ngayon. In fact, ito, no, 6 ito, no, mga projects na ini-implement natin. Sir, pag sinasabi nating big-ticket projects, ano po ito? Anong klase mga proyekto? Malalaking projects po ito. Mas national, this is matawag natin national projects na malalaking area, and of course malalaki ang funding, no? So medyo malalawak din po. Malalawak talaga ang area na mapapatubigan ito, no? So marami, 6 ito, no, na projects. So meron tayo diyan yung Antong, no, dito sa Sultan Kudarat, no, sa Lutayan. Kasi kung ma-recall nyo, nasira ito ng baha noong 2020. Ngayon talagang pinunduhan na ito aggressively ng gobyerno para may restore natin yung napapatubigan niya na mga about 1,500 hectares, no, na area. And meron din tayo yung project sa UP, sa Maguindanao at sa Ambal, no, na projects na ginagawa natin ngayon. And meron din tayong big ticket projects sa Libak, no? Yung tinatawag natin na Libak Integrated River Irrigation Project. And of course, itong pinakauna natin na reservoir project dito sa Region 12. Ito yung Tulunan, nasa North Cotabato ito, no?
This is the first reservoir project na i-construct natin dito sa region 12, and it's the dam itself is worth 1.5 billion, and sana matapos natin ito in 4 years time para mapakinabangan na itong project na ito, no? Sir, saan ho ang area ng bilang pangwakas po, sir, mensahe niyo po para sa lahat na magsasaka sa Region 12. Yeah, before sa siguro sa aking mga partners namin, yung mga Irrigators Association, gusto ko talaga magpasalamat muna sa PIA, no? Kasi sir, kami talaga sa NIA, Sir Danny, trabaho lang kami ng trabaho dito. Hindi masyadong nalalaman ng publiko kung ano yung ginagawa namin. So itong programa nyo sa Kapihan sa Bagong Pilipinas, napakaganda nito kasi at least mailahad namin kung ano yung ginagawa ng NIA, ano yung mga programa natin na ni-implement natin ngayon, at saka ano pa yung ways forward natin na gagawin natin. So I hope, no, na ilatag namin yung mga activities at saka accomplishment namin sa NIA, and sana marinig na ito, malaman ito ng mga tao, kasi ang nakakaalam lang talaga nito, Sir Dan, yung mga farmer beneficiaries lang namin, no? Pero sa public siguro dahan-dahan ngayon, lalo na pag itong nakabili na sila ng 29 pesos per kilo na bigas at makabili pa ng 43 pesos per kilo lahat. So dahan-dahan po na iparating natin sa ating mga nakikinig, sa ating publiko, na ang NIA po ay hindi po tumitigil sa pag-implement ng programa para sa karamihan. So para sa ating mga irrigators associations, no, sa ating mga farmers, please tuloy-tuloy lang po ang kooperasyon natin, ang ating pagkakaisa sa pag-implementar ng programs natin sa NIA. Alam nyo, ang ating administrator, Eduardo de Guillen, is napakalaki po ng puso niya para sa mga magsasaka. And marami po siyang talagang ini-imagine pa, no? Kung sa marami pa siyang programa na gustong i-implement. Hindi lang ngayon itong tinatawag natin na pagtanim lang ng palay. Gusto niya talaga na darating yung panahon na ang ating mga Irrigators Association is talagang pwede na, may kapasidad na magdikta ng presyo ng bigas. Kasi kaya na nilang mag-produce ng sarili nilang produkto sa bigas gamit ang kanilang sariling equipo, post-harvest facilities, at saka mga makinarya para sa pagtanim. So ito po ay ini-envision ito ng ating administrator na sana darating ang panahon. In fact, meron na ngayon, no? Meron ng mga iilan na mga Irrigators Association natin ngayon na nakinabang na sa programa ni administrator. And sana, no, tuloy-tuloy lang yung ating pagkakaisa, of course together with the local government units. Suportahan natin itong mga plano ng ating administrator Eduardo de Guillen tungo sa Bagong Pilipinas. Thank you very much. The constitutional mandate ng COMELEC is for the conduct of the election, plebiscite, recall, etc. No? And secondly, to conduct elections for our leaders, no, local and national leaders. Normally, yun ang major mandate. And specifically, meron kaming mandate ngayon to conduct an automated elections. So I have given you handouts para meron kayong idea kung anong gagamitin nating machine for this coming elections. Kasi dati, we call it VCM, vote counting machine. Ngayon, ACM na, automated counting machine. But it's a different thing, no? Iba yung machine noon, bago ito, provided by Miro of South Korea. Okay po. So iba na po ngayon, no? Hindi na siya yung VCM, but this is ACM na. Okay. ACM na. Okay. So ano pong pinagkakaiba nitong dalawa po?
Well, ang pagkakaiba is yung BCM provided by Smartmatic. Iba yung contractor. Yeah. Ang ACM is Miro Systems or Miro Electronics, I don't know. Basta Miro, it's from South Korea. Okay. Ang basically, ang difference nila is mas improved version ito ngayon. Maliit yung papel gagamitin, mas manipis, mas mabilis, hindi na problemado yung pag-issue ng voters certification, yung, di ba, pag boto mo, dapat may resibo. Dati kasi, parang di maganda resibo, ngayon, mas maganda siya, may lalagyan na. Yung papel natin, yung official ballots is thinner. Dati, 165 GSM, ngayon 95 GSM. I don't know what that is. Pero mas manipis ngayon. And then, hindi ka na mahirapan magpasok, no? Ma-auto alignment na siya. Dati kasi pag hindi mo ma-align, hindi papasok na maganda yung machine, madidelay ka. Alright. At syempre, isa po... Date of the law. No? Yeah. I forgot the RA, but it's provided by law that we should be fully automated elections. So, ngayon na lang, ang pinaka-automated talaga yung wala tayong gagamiting papel. Diba? Yun ang fully automated talaga. Ngayon, gumagamit pa tayo ng papel. So, parang modified pa muna. Hindi pa siya fully automated. No? Okay. So, aside from those, yung ating automated po na voting machine, ano po yung mga ibang preparasyon po na ginagawa po ng COMELEC, no, for the upcoming elections po? Well, I think it's primarily on the mind of our chairman na maging convenient itong elections na to. That's why the commission had come up with a early voting procedure. During some May 12 elections, meron tayong voting na 5 a.m. to 7 a.m. Earlier voting para sa PWD, sa mga vulnerable sectors, no? Mga pregnant women, yun, they could avail on that. 5 to 7 para wala silang kompetensya. Pagka 7 naman, dire-diretso na yung regular voters. So, yun ang isa, no? And then, of course, we have this voting abroad. They have 1 month to vote, yung mga overseas natin. And it seems that they have, on selected territories or areas or countries, we allow online voting. No? It's actually experimental. At saka pumapayag yung government nila to use their online facilities. So, yun sa overseas. Ang sa local, yung sa early voting, at saka mall voting. Yung mga bago ngayon, no? Mall voting. Dati naman di... Pero it will be availed of by barangays na katabi ng mall. Or nasa barangay mismo yung mall na yun. Sila makaka-avail nun. Last question from me po, at syempre no, we expect na in terms doon po, kasi usually the common problems yung mga nawawala yung mga names. So for this election, we can ensure no our voting public that yung pong smooth po ba yung mga yung mga pag-locate po ng names. Ano po yung instruction ng COMELEC doon po sa mga in charge po? Yes, hindi natin maisa-isa ang voter. Nasabihan natin na sigurado andun yung pangalan mo during elections. So I think it is their responsibility to check sa COMELEC natin kung anong presinto nila, no? Doon pa, ngayon pa lang, magtanong na sila, maghanap na sila, at malaman nila kung active pa ba yung voting nila. Kasi we have a rule na 2 successive elections, hindi mo ginamit yung right to vote mo, you will be deactivated. Baka hindi alam ng ating mga botante yan. Basta 2 successive elections, hindi ka nagboto, ma-deactivate ka. Automatic yan. So, the instruction is as early as now, you still have how many months? 6 months, 8 months. I-check nyo yung voters list nyo doon sa COMELEC. Yes. And well, for COMELEC Region 12, we're always open to suggestion, or kung may problema kayo, just let us know. No? We can adjust. Nasa gobyerno naman tayo, so we're ready to do public service at a time. At saka,
we will not know the problem kung hindi nyo kami inform, di ba? So, sa ngayon, we will just await for the roadshow. That will be the next thing that we will do. We'll expose the automated counting machine, how it operates, how it looks like, at saka parang mas maliit siya, no? Compared sa BCM, malaki kasi yung BCM. Ito mas maliit siya, mas handy. And we also as excited as you to see it working. Kaya hindi pa namin nakita, sa totoo lang. Well, anyway, thank you for giving us this time na mapaabot yung mga concerns sa COMELEC, lalo na sa PA. Thank you very much, ma'am. And our programs actually are anchored from our twin and inseparable mandates. And these are the provision of housing and home ownership through shelter financing. And we in Pag-ibig Fund make sure that our housing loan are of good quality and affordable. How are we doing so far in our accomplishment based on our mandates? And as of September 2024, we are serving 16 million active members. These members collectively saved to around 98 billion pesos for the first 3 quarters. And for housing loan, we've released almost 89 billion pesos, which allowed 61,597 members, to be exact, to purchase new housing units and improve dilapidated ones. We also approved the cash loans of more than 2.5 million members, amounting to almost 56 billion pesos. With these accomplishments, Pag-ibig Fund net income as of the 3rd quarter is close to 40 billion pesos. And we are very proud to announce that Pag-ibig Fund finally breached the 1 trillion mark. So, kahit paano, we are now part owner of the 1 trillion company. For this year lang ito, sir? Yes po. Opo. Sige po. Proceed po tayo, sir. And these are some of the programs, services you can avail of from Pag-ibig Fund. And allow me to discuss them individually as we go along. First po, we have the Pag-ibig Regular Savings Program, which is mandatory in nature. Employee share are deducted from the monthly salary together with the employer share that is being credited to individual members' savings. Unlike other salary deductions, this is not remitted to the government as tax or service contribution, but rather the contributions will be credited to each and every member's savings. And that can be withdrawn comes maturity time together with the dividend earnings. And in 2023 alone, sir, we declared around 6.55% dividend rate. Taas nun, sir. Yes. Aside from its being government guaranteed, aside from the dividend earnings that you've earned, Pag-ibig Savings is also tax-free. Oh, magandang balita yan. Yes po. Sige po. Tuloy po tayo, sir. Ang kwanito, sir, ang pinaka bottom line is that the more you save, the more you can earn because Pag-ibig members can save to as much as they want. So right now, the mandatory coverage is 200 pesos. So if you can contribute as much as 1,000, you can do so. Yeah, monthly, sir. Yes po. So for voluntary members, they can pay their contribution through our payment channels. And, sir, you can retire as a millionaire. Paano yun, sir? You can save to as much as 2,400 pesos a month. Okay. So by the end of 20 years, definitely your savings you'll receive to over 1 million pesos. Ooh. So pwede na, sir, 3,000 pesos for start. Yes. Sige po. So to top up your savings, just submit your application form and advise your HR fund coordinator to submit the same sa office. You can download the form from our website. You may also pay directly using our virtual Pag-ibig website. So, as flash on the screen po, for more information, you can now scan the QR code flash on your screen.
Opo. Sir, ito po ay... The requirements po, we do have the multipurpose loan application or the calamity loan application. And then, if you're employed, you have to attach to it your latest payslip. And the most important thing is yung valid ID nyo po. And yung loyalty card. Kung kunwari yung employer nyo may existing MOA with us, you can apply online. Mas better po ma'am online. Kasi there would be times na yung branch offline siya. And it would take about 2 hours or 3 hours. What if hindi siya babalik? So better yet, apply online. Just a fingertip away, you can submit your application and a day or two, makuha mo na yung loan proceeds. Additional lang. Payment terms for the calamity. Okay, payment terms po, it's the same as the multipurpose loan. You have the option whether to pay it in 2 years or 3 years po. If you're to ask me, sige, sir. 2 years lang. 2 years. Kasi, for me, nag-renew ako every year ng multipurpose loan po. Okay. Sige po. Thank you po. Next question Thank you po. so much. Ilan pa? Okay. Good morning, Jester Gudio, President of South Cotabato Press Corps. Good morning, sir. First question, ano po itong housing loan payment moratorium na inaalok ng Pag-ibig Fund para sa kanilang borrowers at sino po ang qualified na mag-avail nito? Okay, sir, yung housing loan payment moratorium po, this applies to the member housing loan borrowers who've been affected by Typhoon Christine. And we're just hoping na wala naman dito sana. Yes po. So, again, bottom line, payment or moratorium on payment of housing loan, this applies to members who are affected sa Typhoon Christine, whether their residence or place of work po. But if you were to ask me, if you have the money to pay, to continue paying your amortization, better padayan na lang yung pagbayad pa. Sige. Alright, sir. Additional question po, automatic bang i-apply ng Pag-ibig Fund ang moratorium sa lahat ng mga kwalipikadong borrowers or buyers nito? If you talk about payment of moratorium po, actually, they still have to apply. Kasi as mentioned earlier, sir, there are members that who opted to continue paying their amortization. Kasi once na may moratorium, ang katapat nun is the extension of the term. If there would be a moratorium for 6 months, just like what happened to the COVID years, victim ako niya. I think 3 months siguro yun, of 6 months. Again, your loan term would be extended to the number of months na may moratorium po. In this case, Typhoon Christine, it's 1 month, so may extension na 1 month. Thank you po. Thank you po. Thank you, sir. Dun sa remiss ng payments on the loans, paano yung natin? For example, hindi siya nakabayad for number of months. Iba minus ba ito sa savings niya? Paano yung process? Okay, sir. Ang policy ngayon sa Pag-ibig, if you fail to pay, I think 6 months. 6 months. 3 months pala. 3 months. We're so strict about it, i-offset na siya. Okay. Oo. Especially kung malaman namin na yung member borrower has already resigned or has been separated from the employer, no? But again, we would encourage our members to pay kung may problema man sa finances nila, they have to maintain their account on a 3 months in arrears para to avoid offsetting. Ang problema kasi once ma-offset, you'll be barred from applying for a loan for the next 2 years. Next 2 years. So please do make sure that you have to maintain your account on a current status po. Or better yet, at least 2 months or 1 month in arrears lang po siya. Sige, na-victim ako niya nung COVID eh. Sige po. Sir, any other announcements na gusto niyo pong i-share sa ating mga listeners and viewers before we end our program? Okay. Sir, any other announcements na gusto niyo pong i-share sa ating mga listeners and viewers before we end our program? Okay. Sir, actually sa ngayon po, we're very much aggressive when it comes to the 4PH and our countryside housing initiative. Yes. In fact, in Region 12, we have 2
2 upcoming projects and we're hoping na ma-approve yun. In Tampakan, we have 1. Okay. And in Marbel, I think we have 2. I just don't know if Sir Marlon is very much aggressive when it comes to the CHI campaign. Yeah. Yes, sir. Sir, doon naman po sa last na lang monitoring natin sa mga establishments, compliance sila sa membership ng Pag-ibig. Okay. Now, when it comes to the membership registration, admittedly, it's really a challenge for us. Yes. And we're trying to ask our partners like PIA, our media practitioners, and even other government agencies, most especially local government units, to encourage all businesses here in Marbel and even other neighboring municipalities to register their employees. Kasi, especially if they are covered by membership with Pag-ibig Fund, we can only do so much when it comes to registration. In fact, SWM area, I think we only have about the registration rate of about 30%. Okay. And we still have around 70% to catch up, to convince. So I would suggest or appeal to our media practitioners kung naamoy mga employers na balan nga dili pa registrado, even small businesses, they have to register with us. So, come to think of it, sir, when we deploy, when we market, a team of 2 could only visit around 20 employers in a day. Okay. So, instead of spending so much time processing the loan application, tied up kami doon sa registration. Yes. Now, if the registration rate would be that high, so most likely, yung empleyado na hindi pa member could also avail of the different programs of Pag-ibig Fund, whether it's multipurpose loan and most especially the housing loan. Yeah, right now kasi we offer again affordable housing which is at 3% and yung sa 4PH which is yung subsidy po, it's actually 5% of the 6% regular rate. So, yun po, we have to take advantage of it. And again, I'd like to ask our employers na hindi pa na-register nilang ang kanilang mga empleyado. Please do po. Register them. Maawa tayo sa mga empleyado natin who are supposed to benefit from this program, whether it's Pag-ibig. Hello, good morning again. The Department of Information Communication Technology is taking the lead in creating a more connected, secure, and inclusive digital future in line with the President Ferdinand R. Marcos' push for digitalization of the country. As per his pronouncement naman, digitalization is the call of today, and not of the future, but of the present. Since the creation of the inception of the ICT, we've made some significant strides in driving digital transformations across the country and also in our regional office. We are laying the groundwork for our vision, ang Bayang Digital, ang Bagong Pilipinas. Opo. Sir, DICT is one of the, yung mga pinakabata na departments natin. Kailan na-establish, sir, DICT? It was 2016. 2016. Nasa... Magti-8 years pa lang. 8 years, yes po. Oo, 8 years. Magti-10 years pa lang si DICT. Marami pa tayong dapat gawin. Opo. Every citizen naman, lalo na sa estudyante, because we should start them at young age, yung information, yung dissemination sa kanila. Kasi as of now, mas mahal, baga sa atin, cellphone natin, pagdating sa anak natin, mas mahal pa, di ba? Sa kanila. Yes. Baga, minsan, mas maalam pa sila kumpara sa atin. Alam pa rin yung mga apps. Mga apps, kumpara sa atin. So, with the advent, emerging ng technologies, we have to adapt natin yun eh. Yes. So, the ICT has been conducting internet literacy training for that purpose. And other than that, may mga focals tayo, and we can ask the PNP, the NBI, for collaboration
to intensify yung cyber security natin and orientation awareness. Yan yung kailangan natin para mabawasan natin yung cyber hacking, identity thief. Need mo lang talaga maging aware, maging vigilant, and educate yourself, equip yourself with knowledge. Alamin mo yung technology, alamin mo yung paano gagawin, and the most of all, alamin mo paano ka maging secure. Pag hawak mo yung gadget, kung pwede, alamin mo yung security features niya. Ako, ginagamit ko. Enable ko yung two-factor authentication Yes. Lalo na sa fingerprint. Baga, each of us, distinct tayo, unique tayo sa lahat ng fingerprint natin, yung sa thumb mark. Kung pwede, facial recognition. Facial recognition, Pero pag facial kasi, minsan, baka pwede. Ibang yung pag-picture mo. Baka gayahin nila yung sa Mission Impossible, di ba? Yeah, so anyway, kuha lang po. Overall, bali, need lang natin maging vigilant for this purpose po. To be cyber security, cyber safe, need natin equip yung sarili natin we should have the knowledge and more information para makuha natin yun. Para maging cyber safe po tayo. Sige po. Ulit po natin sinabi kanina na sapat ang supply natin. Pero ano po ang panawagan natin sa ating mga viewers and sa mga consumers po natin for water conservation po? Yung hindi kasi issue dito yung dami or yung scarcity ng tubig. Ang importante dito, alam ng mga tao ang proper na paggamit ng tubig. Yung tamang paggamit ba, like yung galing sa aming linya, bibilhin mo tapos galon-galon mo. Ibabasa mo lang doon sa daan. So hindi tama 'yon. Kasi pwede naman yung ibang source ng water na ibabasa mo lang sa tubig, sa daan. So dapat siguro yung media makatulong sa amin sa pag-disseminate ng information na gamitin ng tama yung tubig sa tamang gamit. Like for example, pag nagbasa ka ng daan, pwede naman yun yung mga tubig na pinagbanlawan, pwede mong ibasa yun. Huwag mong kukunin doon sa direct sa potable water kasi sayang. Para naman, kasi hindi, kahit sabihin natin na yung tubig is everywhere, hindi naman lahat ng tubig malinis na pwedeng inumin. So, yung pagbasa ng daan, binyag doon sa tanim, pwede naman yung hindi masyadong potable doon. Like, yung nagamit na sa paglaba, nagamit na doon sa paghugas ng plato. So, yun ang mga pwedeng gamitin doon sa ibang purposes. Siguro, hihingi lang kami ng tulong doon sa mga nandirito ngayon kung paano sasabihin sa ibang concessionaires ang tamang paggamit ng tubig. Para naman magamit natin ng tama yung natural resources na galing sa lupa. Sige po. Thank you very much, ating guest, Attorney Benji G. Espinosa. Magandang hakbangin po yan, yung na-mention ninyo kanina na nabibigyan po ng boses ang mga miyembro po ng kooperatiba, hindi lamang po yung mga miyembro or yung board of directors natin, ma'am. Ma'am, ano po ang maipapayo po ninyo sa mga kooperatiba at sa mamamayan po dito sa Sorsogon Region na hindi pa po miyembro ng kooperatiba? Hinihikayat ko po ang mga voting populace natin na maging miyembro ng existing cooperatives if possible. Para po, kasi kung existing na kasi, alam na natin na malakas na ito kaysa magsimula ka ng bago. Kasi merong mga bago na hindi naman maayos ang pamamalakad or wala pang knowledge. Dapat doon na lang tayo mag-trust din sa mga existing na. At saka mag-study tayo, matuto tayo about cooperative. Tingnan natin kung anong ba talaga, ang meron ang kooperatiba. Ako ay natuwa doon sa Tupi, may mga public schools doon na nasamahan ko na nagkuhan sila ng laboratory cooperative, yung mga bata nila. Actually, yung mga bata nila ay nagkaroon ng savings. Samantalang bata pa sila ay natuto na silang mag-save. Kasi sa kooperatiba din, meron din tayo, aside from credit, nagsisavings din yan. So matuto po ang bawat miyembro na maging
mag-save po. So, ganun po sa ating mga non-members pa, magpa-members po tayo para ma-enjoy naman natin kung ano ang privileges at ano ang pwedeng makamit bilang miyembro ng isang kooperatiba dahil bibigyan po kayo ng mga training kung paano po maging empowered para maging maunlad ang ating Pilipinas, hindi lang tayo sa ating sarili. Although nagsisimula sa sarili natin, pero kung maunlad kasi ang ating sarili, bawat sarili natin, ikaw rin ma'am, sana miyembro ka na rin ng kooperatiba at mga kasamahan natin dito, para po mas maunlad ang ating ekonomiya at kaya nga sinasabi, actually, ito ay trust ni President Marcos na maging matatag ang isang kooperatiba. Kaya para mas maging matatag ang mga kooperatiba, maging miyembro na po kayo ng kooperatiba at para po maging empowered Filipinos tayo. Okay, maraming salamat po ma'am. Sa muli, congratulations po ma'am at sa lahat ng bumubuo ng Cooperative Development Authority Region 12 sa inyong mga nagawa, ginagawa at gagawin pa. Ito, after ng exam, may result, okay, may notice na, okay, mag-oath-taking na kayo. Is attending an oath requirement ba yan for initial registration? Definitely yes. Oh. By just merely passing any board examination, it does not give you guarantee or it does not give you automatically to practice your profession. Ang gagawin mo dyan is, right after passing the said board exam, you must attend the oath-taking conducted by the accredited professional organization so that your names will be tagged as attended. Then once nga na-tag as attended in that oath-taking, you may proceed to any PRC Service Center or satellite office or PRC regional offices to file for your initial registration. Ano bang ibig sabihin ng initial registration? Mag-file ka for your initial registration so that your name will be included in the rosters of professionals in that particular profession. Then right after filing, you'll be issued your professional identification cards and the certificate of registration as a testament for you to start practicing your profession. Ayun, yun pala yun. Okay. So, gusto mo natin sigurong i-continue pero wala na tayong oras, ano? Sige. So, naubusan na po tayo ng oras. At this point, to wrap things up, ang yung huling mensahe po, RD, or announcement before we end our program. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong presensya at aktibong pakikilahok sa ating press conference ngayong araw. Your support and engagements are invaluable in ensuring that we uphold excellence, integrity, and efficiency in all our initiatives. As we move forward, rest assured that the Professional Regulation Commission Regional Office 12 remains steadfast in its mission to serve the public and the professionals in our region with the highest standards of service. For more information, kung mayroon po kayong kailangan sa office namin, feel free to visit our regional office and we are ready to serve you. Okay, round of applause po sa Professional Regulations Commission. Maraming salamat po, RD Rotel. Okay, at talking about mandate ha, alam ko meron pang ating mga tagapakinig na nanonood ngayon at ating mga partners na hindi pa alam yung mandato po ng inyong ahensya. So, RD, just a quick overview po, ano po yung mandato ng Professional Regulation Commission? By the way, the Professional Regulation Commission was created under Republic Act 8981, known as the PRC Modernization Act of 2000. So, yung mandate po ay nagsaad na it regulates and supervises the practice of professionals in the Philippines, excluding po talaga, again, excluding po yung mga lawyers. Bakit, RD? Kasi ang mga lawyers natin is under po sila ng jurisdiction sa Supreme Court. Alright. So, and also, PRC ensures that only qualified and competent individuals are allowed to practice their professions by administering licensure examinations.
regulating professional practices, promoting professional development, and protecting public interest to ensuring that professionals uphold excellence and integrity in their services to society. Ano yung kaibahan ng sa civil service naman sa PRC? Baka may magtanong. Yeah. By the way, no, alam natin ang civil service is a national agency which is in charge po sila ng norms and conduct of the specific employee ng government. Oh. Whereas ang sa amin naman, we are ang sa amin naman is yung mga examination na ibigay na for professional practice. Professional practice. Okay. To start off po, although alam natin na kilala ang TESDA na nagbibigay ng mga scholarship, para sa mga hindi po masyadong pamilyar sa TESDA, ano po ang mandato ng TESDA? Ang mandato po talaga ng TESDA po, actually napakarami, but yung mga key points nitong mandato ng TESDA ay isa po is yung pagbuo ng polisiya para sa ating technical education and skills development. So nagsasagawa tayo at nagpapatupad tayo ng mga polisiya at estratehiya upang matiyak na ang TVET ay accessible, nauugnay at dekalidad. At tayo rin po yung ahensya ng gobyerno na nakabantay, no? Tayo yung pagtatakda ng pamantayan at pag-akredito. So kilala po yung TESDA na tayo po yung ahensyang nag-a-accredit ng ating mga training and assessment centers po. Also, tayo po yung nagbibigay nung, alam natin yung napakasikat na tinatawag nating national certification or mas kilalang NC po. So tayo yung ahensya na nagsusuri at tayo yung nagsicertify nun. Also po tayo yung ang pagsasagawa po ng pagsasanay. So dito po tayo kilala, ang TESDA po ay nagbibigay ng direksyon po, no, sa ating mga kababayan na ma-achieve po yung tama na technical at ma-develop nila yung mga tamang technical and developmental skills. Sa pamagitan po ito ng ating mga TESDA technology institutions o mas kilala pong TTI. So napansin nyo po, ang daming acronyms ng TESDA, no? So, masasanay rin po tayo dyan. So, meron rin po yung pakikipagtulungan sa industriya po. So, TESDA is also known for being a reliable partner. So, in fact, we have a partnership and linkages office where TESDA can be reached po. So, not only government agencies, but also, importante rin po yung participation ng ating mga private industries. So, dahil po, isa po silang material na factor para rin to tayo maging relevant and paano rin tayo maging globally competent po when it comes to TVET. And of course, pinaka-pamilyar po tayo sa lahat is yung mga scholarships po. So noon po ang TESDA sa pagpapatupad ng mga programa ng mga scholarship tulad po ng mga TWSP natin or Training for Work Scholarship Program. Na ito po ay, ang layunin po nito ay upang tulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng kasanayang kinakailangan para po sila ay magkatrabaho. And of course, ang TESDA rin po is an avenue or it could be a beacon of hope para po sa pagsuporta sa mga gusto pong magnegosyo. So no matter how small or big your business, anong plano mo, TESDA can be a driving force po. It can be your stepping stone. Paano po ma-build yung gusto mo pong negosyo. So, wala na yata tayong question from ating media partners. Medyo nauubusan na rin po tayo ng oras. At this point po, to wrap things up, ang inyo pong huling mensahe or announcements po before we end our program. Sa aking huling mensahe po para sa mga nanood ngayong umaga, una-una po ay salamat po sa opportunity to the Philippine Information Agency, sir, for the opportunity po para po mapa-explain po namin, no, at maliwanagan po ang ating mga kababayan kung ano po talaga ang mga direktiba ng TESDA. And sana po, wag po kayong mahiyang lumapit sa ahensya namin. Nandito po kami, ito po yung purpose namin para makatulong po sa inyo. And of course,
masaya po kami na kayo po'y maging part sa future in upskilling and reskilling our Filipino workforce for us po to be globally competent. And before I end po, I'd like to mention the trust and confidence given to me today by the regional director, our regional director, Sir Jerry Tizon JD, and also to the different provincial directors, and of course, to the TESDA Region 12 office for the very smooth conduct of this interview today. So it's an honor and it's very fulfilling to be here today. So marami pong salamat at Merry Christmas and Happy New Year. Thank you, sir. No? Good thing na banggit ni sir yan. No? Actually, ngayon po ay ongoing po yung ating TESDA sa Barangay program. It was launched during the time of the leadership of Secretary Teng Mangudadatu and continued now by Secretary Kiko Benitez. So, yung TESDA sa Barangay program, ito po ay may impact na nakikita po namin na yung mga certain barangays po, they could develop the workforce within them, no? And sa nakikita po siguro sa mga ilang buwan ko pag upo as provincial director, and I believe all the provincial directors can agree with me. Ano yung observation pag nag-implement tayo ng programa or pag nag-attend tayo ng graduation? It's not just yung pagbibigay ng bagong skill sa tao. Hindi lang po yun. Para po sa akin, ang pinaka-importante na nakita ko ay nakapagbigay po tayo ng pag-asa sa tao na kaya pala, pwede pa pala akong matuto. So, yun po yung fulfilling For me, hindi fulfilling yung kumbaga, natuto ka ng skill. But, mabigyan ng certificate. Yung fulfillment is, yung nakapagbigay ka po ng bagong pag-asa sa kababayan natin. Yun yung gratifying po. Yun yung nakikita kong observation ko. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.